Ayan, so simulan na po natin, no? Kasi babalikan pa natin yung buong 65, no? After ng huling talata. Ayan, magandang gabi po, mapagpalang gabi sa lahat. Tayo po ay papatuloy sa ating daily devotion. At ito nga po yung huling talata, no? Ng Isaiah 65 na napakaganda po. Napakagandang talata, no, ng mensahe ng Panginoon. Bago lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, maraming salamat po sa buong araw na ito, Panginoon, sa biyaya mo ng buhay, kalakasan, karunungan, pag-iingat, at ang iyong protection, Panginoon, ang iyong provision na patuloy mong binibigay sa iyong mga lingkod, sa iyong mga naging tapat sa iyong Panginoon. Naway ang gabing ito ay maging makabuluhan at ikaw ang mataas at maparangalan. Naway gabayan niyo po ang mga kapatid na nasa online, ang mga kasama namin sa church na sabay-sabay kami matuto, maunawaan ang pag-aaral na to at ikaw po ang patuloy naming mapapurihan at maitaas. Maraming salamat po, Panginoon, sa ilang po lahat. Mapulit parangal in Jesus' name. Amen. Ayan, so magandang gabi. Kagabi nga po natalakay natin ang ang verses 23 to 24 na lahat ng paghihirap, ang lahat ng ginagawa o yung anumang gawin na pinaghihirapan ay hindi mawawalan ng kabuluhan, kundi ito ay magiging mabunga, no? Mabunga at napaka-yaman. At ganoon din sa mga pagpapala ay hindi lamang limitado sa isang henerasyon, kundi sa mga susunod pang lahi. At dito mas lalong makikita natin yung pagpapala ng Panginoon sa kanyang gagawin sa bagong Jerusalem, no? Lalo na sa mga taong nanampalataya at naging tapat sa kanya. At dito sa verse 24 naman, ang lahat ng hindi pa naipapanalangin o pangangailangan ng tao ay kanyang ibibigay agad, no? So, He is all-knowing. Kaya nga yung title ng ating talakayan kagabi ay tumutugma doon sa ating napag-aralan. At ito yung palaging paalaala ng Biblia, no, na yung blessing, no, yung non-stop or ever walang katapusang biyaya, a blessed life for His people. So yun po yung title natin kagabi at nakita natin na yung provision ng Panginoon, yung biyaya niya sa kanyang mga lingkod, no, ay hindi po kumbaga nandyan agad provided na, no, hindi pa ipinapanalangin, hindi pa hinihiling. So ito po ay nagpapakita lalo no, mas nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang katapatan, sa kanyang walang hanggang pagmamahal at pag-ibig sa kanyang lingkod, no? Yan. So sa verse 25, ito po ay mas lalong sabik-sabik na mapag-aralan, no? Kasi ito po yung picture o yung mangyayari, no, sa dulong panahon. Although ito ay ang inano dito is yung bagong Jerusalem, no, tumutukoy sa mga Israelita. Pero sa eschatology na usapin, ito ay tumutukoy sa new heaven and new earth na siyempre makakasama natin, no, makakasama ang mga tapat at nanampalataya at nagtiwala sa Panginoon. Siyempre, ito yung mga ligtas, no? So, ayan. So, sinabi po dito ay magsasalong dito ay magsasalong parang magkapatid ang asong gubat at tupa. Ang leyon ay kakain ng damo tulad ng baka at ang ahas naman na ang pagkain ay alabok. Kahit tapakan mo'y hindi ka mangangamba
magiging panatag at wala ng masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Sayon ay walang makakapinsala o anumang masama. So nakikita natin no, sa sinasabi po ng talata ay may mga magandang gabi Ate Alma dyan sa inyo dyan sa San Rafael, sa Ornido family. Magandang gabi po. Yan no, makikita natin sa talata yung malaking pagkakaiba or yung yan. The title should be, yes po, yun nga po, The Harmony of a New Living. Yes, yes Pastor. Kagabi yung yung blessed for his people, no. So, tama ba yung title ko? I think tama naman. Ayan, so, yun nga po, no, makikita natin na mayroong hindi kumbaga sa panahon natin yung tinutukoy na yun yung magsasalo o magkasama nakakain yung asong gubat at tupa ay ito yung nagpapakita ng pagbabago, no? So dito makikita natin na sa panahon natin ito yung mga magkaaway or laging magkalaban, no? Yan. Ay, o nga na wait lang po Yan. So, nag-auto yung ko. Yan, okay na po. Salamat, Pastor. Yan, nag-auto correct. So, hindi ko po na-check. So, yun po, no, yung makikita natin na pagbabago, no, na mangyayari sa panahon na lilikhain ng Diyos ang bagong langit at lupa, na yung mag-aaway dito sa mundo, no, ay doon ay nandun yung kapayapaan sa dalawang hayop na ito, no. At ito ay tumutukoy mas lalo, nagbibigay lalo ng yung simbolismo na ito ay namumuhay na sila ng may kapayapaan at wala ng takot, lalo na yung tupa, di ba? Talagang alam naman natin na asong gubat ay mabangis. Yan. Ganoon din, syempre, yung leon ay kakain ng damo. So, grabe yung nature, no, na bago yung pagkakaiba. So, ito nga po ay mawawalan ng yung mababago yung kanyang nature na hindi na siya magiging carnivorous kundi herbivore, no? So, ibig sabihin, dahon na tulad na kinakain ng mga baka. At ganoon din yung ahas na alam natin na delikado, no? Kahit kayo nag-aalaga ng may mga pet ng ahas, ay ito ay delikadong alagaan. At dito ay sigurado baka biglang tuklawin, no? Pero dito sinasabi na hindi ka mangangamba, no? Yan. So, talakayin po natin, no, ito ay isang panahon ng kapayapaan at pagkakasundo sa hinaharap na naibalik na nilikha ng Diyos. From the word na harmony, no? Harmonious or maayos na relationship, no? Parang isang pamilya, parang isang walang conflict or anumang tension or anumang away, no? This is harmony. Kaya nga napaka-importante yung relationship na harmonious relationship, constant harmonious relationship. Yeah, so malaking po 'yan, no, na dapat 'yan ang nangingibabaw sa buhay natin. Yan. Sa pangitay ito, kahit ang mga natural na mandaragi tulad ng mga lobo at leon ay hindi nakikilos ng agresibo kundi mapayapang mamumuhay kasama ang kanilang mga biktima. No? So, yung mga mababangis dito sa panahon natin ay sa darating na bagong langit, bagong lupa, sila ay mababait na. No? Wala nang anumang kabagsikan. No? Puro harmonious na. No? Yung mapayapa, no? Tahimik, at typical, yung dati nag-aaway o nagsasakmalan, yun ay nagmamahalan. No? And so,
dito ay ang ahas na kadalasang sumisimbolo sa kasamaan at kasalanan na, na mababasa sa Genesis 3 ay inilalarawan bilang kumakain ng alikabok na nagpapahiwatig ng sukdulang pagkatalo at pagkalupig nito. Ito ay isang patulang paglalarawan ng kapayapaan at seguridad na magpapakita sa bagong langit at bagong lupa ng Diyos. So dito pa lang po, no, dinidescribe na yung magiging sitwasyon. Naalala ko yung tinatalakay po ni Pastor Dom sa mga nakaraang pag-aaral. Itong New Heaven and New Earth is malaking pagkakaiba kumpara po dito sa ating nararanasan ngayon, no. So nandun na yung katahimikan, kapayapaan, nandun na yung harmony, nandun na yung pagmamahalan, pag-iibigan, at yung tipong yung mga mababangis ay tila mababait na, no? Wala nang anumang kasamaan o kasalanan ang nangyayari or dangerous, di na po, no? Kundi harmonious. Yan, so dito pa lang po dinidescribe na pinapakita na ng Panginoon sa atin yung mangyayari, no? Yung magiging sitwasyon sa kanyang itatayong bagong langit at bagong lupa. Yan, so ito ay pinapakita nito ang kompletong pagbabago ng nilikha kung saan ang karahasan, takot at pagkawasak ay napapalitan ng kapayapaan, kaligtasan at kapwa pag-unlad. So nandun po yung new or yung transformation. Yan. So dito ay makikita natin na ang buhay ng mga nabanggit na hayop dito na kilala dito sa lupa na bilang mga mababangis ay tila sila ay maamo, no? Magiging maamo. Yan. So propesiyang ito ay nakabatay sa mga naunang tema sa aklat ng Isaiah sa chapter 11 verse 6 to 9, naglalarawan ng isang kaharian na hinaharap kung saan ang kapayapaan ng Diyos ay maghahari sa lahat ng nilikha. Ito ay sumasalamin sa sukdulang plano ng Diyos na ibalik ang mundo sa kanyang original na disenyo, no, o yung plano. At alam naman natin kung bakit nagkaroon ng gawa ng kasalanan. Pero ito nga ibabalik, gagawin niya, no, yung original na purpose o layunin ng Panginoon na may malaya mula sa epekto nga po ng kasalanan. So kaya nakita natin na wala nang mga pag-aaway, wala nang mga tensyon, wala nang conflict, wala nang mga kaguluhan, kundi punong-puno na ng kapayapaan at siyempre yung kasaganahan. Sa mga naunang talata, inilarawan po ng propeta Isaiah ang kalagayan ng mundo sa hinaharap kung saan lilikha nga po ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa na ito ay kasama sa pangitayang ito ng hinaharap ang pagbabago ng natural na mundo o yung nakikita nating mundo, no? Yung ano ba yung common dito sa ating kasalukuyang panahon, no? Pero ito ay totally transformation tulad ng isang Kristiyano, no, na mula doon sa sinful nature ay ngayon, no, in a new identity of Christ. At yun nga, no, malaking transformation. Sample na lang po, no, tulad doon nabanggit na sa Leon, no, na hindi na siya kakain ng mga yung kinakain niya dito sa lupa, no, kundi bago na. Ibig sabihin na doon na yung new identity, no, new nature. So tayo mga tao ay ganoon din, no. Siyempre tayo ay mamumuhay na nag-aawitan. Yun yan, no, yung mga ginagawa natin ay namumunga at hindi masasayang ang ating pagpapagod, no. So, isa sa mga pangunahing tema sa talatang ito ang ideya ng pagpapanumbalik at pagkakaroon ng karanasan, ng katuparan at ng pag-asa at ang tunay na pagpapanibago. Madalas binabanggit ng propeta ang pangako ng Diyos na ibalik at tubusin ang kanyang bayan. So, hindi ito naiiba, no, dun sa
pag-aalok ng Panginoon ng tunay na na kapayapaan, no? Tunay na pag-asa, yung pag-asa na binibigay niya sa tao at yun nga, yung pagpapanumbalik na at tanging sa piling ng Panginoon, siyempre ang Panginoon Jesus po ang nangunguna, ang maghahari sa bagong langit at bagong lupa. At siyempre, ito ay mangyayari although sa part na to, ito ay tumutukoy sa bagong Jerusalem, no? Pero sa dulong panahon, sa usaping eschatology ay, yun nga po, sa dulong panahon na once na nailagay na sa hell, no? Yung mga masasama, yung sila Satan. Yan, so, ang simbolismo ng talatang ito ay mayaman sa nagpapaalaala na tumutukoy sa mas malalim na espiritual na katotohanan. Ang imahe ng lobo at ang kordero na kumakain ng magkasama ay isang makapangyarihang simbolo ng pagkakasundo at pagkakaisa, no? Nandun na po, unity ang mas makikita natin dito yung pagkakaisa, yung harmonious relationship na hindi nagyari, no? Dito sa mundo. Yan. At maaari itong bigyang kahulugan bilang isang metapora. Ang lobo na tradisyon na simbolo ng bangis at agresibo ay inilalarawan dito bilang mapayapa sa dating biktima nito. Maaari itong bigyang kahulugan bilang isang metapora para sa pagkaasundo at pagpapanumbalik na sinasagawa ng Diyos sa mundo. No? The original plan and purpose of the Lord is ito po yung talagang nakaset, no? Kaya lang siyempre dahil nga po sa nangyaring pagsuway ni Adan, no, ay yun nga pumasok ang kasalanan. So nandun yung mangingibabaw na yung unity, kasi pag may unity kasi nandun po yung harmonious relationship na talagang halos nag-uunahan sa pagtulong, wala lang any conflict, no? Nandun na yung pagmamahalan, nandun na yung malasakit, nandun na yung pinaka-word dun is yun nga po, no? Yung kaayusan ng relasyon ng mga tao. So, ang leon na kumakain ng dayami tulad ng toro ay isa pang kapansin-pansing imahe dito sa talatang ito. Inilalarawan nito ang isang ganap na pagbaliktad na natural na. So, same din ng nung nabanggit natin kanina, no, na from mabangis na kumakain ng mga hayop or kapwa niya hayop ay mag-iiba, no? Iba yung magiging larawan niya or nature niya dito sa panahon na ito, no? At ito yung nagpapakita ng malaking pagbabago na magaganap. Ito nga po ay tumutukoy sa gagawin ng Panginoon sa dulong panahon. So, pangalahatan na talatang ito ay makapangyarihan at nakapagpapasiglang talata na tumutukoy sa mga tema ng pagpapanumbalik. Okay, doon sa sitwasyon na to, no, makikita natin na kahit yung ahas na nabanggit ay mas binigyan ng yung wala nang isipin, wala nang alalahanin na natalakay natin ng isang araw, na wala ka ng anumang fear o pangamba na mararamdaman sa panahon na ito. So, ang mga tao ay magiging kampante, no? I mean, may kumpiyansa na nandun yung kapayapaan. So, sa bahagi ito, natalakay nga po, no, yung ahas. Alam naman natin ang ahas kung gaano to ka-dangerous, no, ka-deadly. Matuklaw ka lang nito ay 30 minutes lang bibilangin mo. Kapag hindi ka naturukan, ay mamamatay ka na, no? Pero dito, kahit tapak-tapakan mo, kahit tuklawin ka nito, o kaya I think hindi na to tutuklaw eh. Kumbaga parang na to, aso na didikit-dikit sa'yo, no? So, ito ay nagpapakita ng sa kapangyarihan ng Panginoon na ito ay
pinapakita yung kasamaan na tuluyan ng nawala, no? Yung kasamaan na tatalo na ng kabutihan, na hindi na muling mananakit at hindi na muling maninira, no? So ito po yung nakikita nating dito, no? Pagpapakita ng Panginoon sa kanyang gagawing bagong langit at bagong lupa. So sila hindi naman nanakit. So ito ay pangunahing mensahe ng talata ng tumutukoy sa isang perpektong mundo na orihinal na disenyo ng Diyos sa kanyang lilikha. So yung takot, karahasan ay wala na po, no? So yun yung kagandahan po ng talatang ito na pinapakita sa atin yung future na situation sa gagawing bagong langit at bagong lupa. So marami actually. Nung nabasa ko nga po ito, iniisip ko ano na kaya itsura ko noon. So bilang mga Kristiyano, tayo rin ay pinapalalahanan sa talatang ito na doon yung total transformation, no? Na dating tayo ay dating makasalanan, pero ngayon ay nilinis na ng Panginoon. Nilinis na, tinubos na tayo mula doon sa ating kasalanan. Kaya tayo nabubuhay na pag-isa na tayo sa Panginoong Jesus no 2 Corinthians 5:17. So ito ay nagpapakita ng harmonious or maayos na samahan, ayos na relasyon, nandun nga yung unity at yung pagkakaisa. Yan. So sa ating sa ating mga sitwasyon sa ating buhay ay nakikita natin, no? Dito actually this is yung advance, no? Na makita natin yung plano ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, no? Na tayo inihikayat na yun yung dapat nating asahan. Ito nga yung marami nag-open ng talakayan about sa end times, no? Pero sabi ko nga lagi, marami kasing talagang view ang mga tao diyan. Pero tandaan natin, ang pinaka sigurado 100% yung pagbabalik ng Panginoong Hesus, yung kanyang gagawin, no, sa dulong panahon. At ito nga po, yung kanyang gagawing bagong langit at bagong lupa. Yung po sigurado, yun ang pinakaasahan natin. Yun talaga, no? Ano man kung ano may nauna, ano man yung mangyayari, no? Ang importante sa buhay natin ngayon, tayo ay namumuhay sa kanya, no? Sa kanyang kalooban at yung relasyon natin. Yun po yung pinakamahalaga. Ano pa man yung mga usapin o argumento diyan, kung ano yung mangyayari o ano yung wala, importante, sigurado ay yung pagdating ng Panginoon. Yun po ang pinakaasahan natin. Yun po ang pinaka mangyayari, no? Ewan ko ba ba't ang daming mga nagdedebate pa dyan o nagtatalo-talo. Yun nga po, no? That's end times eh. Ang nakakaalam lang yan, Panginoon, no? So, yun po ang pinakamahalaga, no? Yun po ang pinaka-importante na makita natin yung pagbabago dito sa talatang ito, coming from the magulong sistema, makasalanang mundo na totally, no, bago at perpektong mundo ang makikita natin. So yun po yung sigurado doon. Yun po yung dapat natin asahan. Kaya sa mga nakikita natin pagbabago sa mga hayop na nabasa mula sa pagiging mabangis ay sila ay magiging maamo, no? Nandun yung kanilang pagiging mapagkaibigan sa kanilang mga hayop na dati nilang inaaway. At no, tulad din ng siyempre mga Kristiyano na mga tapat na lingkod ng Panginoon, na tayo ay mamumuhay ng siyempre nakabase na sa original na disenyo ng Diyos. At ang Panginoong Hesus siyempre ang maghahari, no? Yung kanyang pangunguna sa kanyang bagong itatayong lupain. So, again, tayo ay nahamon na manampalataya
mamuhay bilang mga ambasador, embahador ng kapayapaan ng Diyos ngayon na sumasalamin sa kanyang kaharian sa kanilang relasyon. Yun nga po, no, makita sa ating pamumuhay yung imahe ng Panginoon, yung Christ-likeness, yung totoong karakter ng Diyos. No? Kaya mahalaga na tayo ay nagiging tawag dito, hindi naman total model, kumbaga tayo yung example, no? At tandaan na yung nakikita sa mga Kristiyano ay ito po ay representative tayo ng Panginoon. Kaya mahalaga na nandun po yung ating pamumuhay na nandun tayo sa paglakad sa katwiran ng Diyos. Nakikita natin yung pagbabago ng kalikasan, no? Pagbabago sa mga kakainin ng mga hayop na to sa kanilang pakikitungo sa ibang mga hayop sa kanilang mga kasama. So mula sa pagiging mabangis, sila nga po ay magiging maamaw na, no? Yan. So nakita rin natin dito yung pagkatalo ng kasamaan na yung nakikita natin yung napagtagumpayan ng Panginoon ang kasalanan ito, ang makasalanang mundo. At ito ang mangunguna ay siyempre ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos na may perpektong nilikha. Yan. So, ang Panginoon ay palaging nag-aalok sa atin ng pag-asa, ng panunumbalik. Kasama sa talatang ito, ang patuloy nating pagtitiwala sa Kanya. Na siya lamang ang kayang gumawa nito. Na kayang baguhin ang lahat mula sa pagiging magulo, pagiging makasalanan, sa pagiging maayos at mapayapang sitwasyon. Tandaan na ang Panginoong Hesus ang nagbigay katuparan ng kapayapaan at panumbalik na inilarawan, no? Dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang kamatayan sa krus, uling pagkabuhay, tayo ay ang kanyang mga lingkod na tapat ay makakaranas ng panunumbalik ng perpektong paglikha na mayroong pamumuhay ng harmony or harmonious o kaayusan sa pakikisama sa mga lalo-lalo mga hayop na dating mabagsik pero ngayon ay mabubuhay ng may kaamuhan. So sa pahayag 21, si Jesus ang siya nagbubukas ng mga bagong langit, bagong lupa, kung saan ang mga tao ng Diyos ay namumuhay na mapayapa at ligtas. Ang kanyang gawain sa krus ay tinitiyak ang pangwakas na pagkatalo ng kasamaan na sinisimbolo ng kahihiyan ng ahas sa talatang ito. So yun po yung laging na kapag naggawa na likha na ng Panginoon ang bagong langit at bagong lupa, wala nang kasalanan, wala nang anumang tensyon o negative, no, na mangyayari. Wala nang awayan, wala nang sakmalan, wala nang lapaan or something na Ang nandun is pag-iibigan, pagmamahalan, kapayapaan, kasaganahan, pagpupuri, awitan, siyempre awitan sa Panginoon. So, isang napakagandang mensahe po ng Panginoon ang tinutukoy dito sa verse 25. At sana makita natin kung gaano kahalaga yung ganitong yung ganitong pagpapaalala sa atin. Makikita natin nandun yung pag-asa sa kaharian ng Diyos at siyempre yung soberanya ng Panginoon. Kaya tayo mga kapatid ay patuloy na pag-aral, patuloy nating pagkatiwalaan ng Panginoon. Yun nga po yung kaninang asahan natin na yun lang ang aasahan natin. Na ang tanging Panginoon lamang ang ating pagkatiwalaan natin at wala ng iba. So, tulad na isang Kristiyano na dating makasalanan, na dating bulag sa kasalanan, no? Ngayon, tulad ng mga hayop na nabanggit,
ay nandun po yung total transformation. No? Transformation na makikita natin na ang tanging Diyos lamang po ang may gawa nito. No? Hindi tayo. So, mahalaga na makita natin ang importansya ng talatang ito na ito ay nagbibigay ng pag-asa at pag-asa sa bawat isa. Sa pagtatapos, ito ay nagbibigay ng sulyap sa kapayapaan at pagkakasundo na nagpapakita sa bagong nilikha ng Diyos para sa mga mananampalataya. Itinuturo nito ang pag-asang matatagpuan kay Jesucristo na siyang nagsasakatuparan ng pangakong ito sa pamamagitan ng kanyang natapos na gawain sa krus. So, yun po, no, pawang, yun nga po, sabi ni Pastor doon, pawang mga mananampalataya at sa Panginoon Diyos ang nabubuhay sa mundo sa panahong binabanggit dito sa talatang ito. Kaya, dalawa lang yan. Again, tag-ulan na po, no? Kung tayo ay naiinitan, ay mas may initan tayo kung tayo ay susuway sa Panginoon. Pero, dahil tayo po ay tunay na mananampalataya, tayo po ay patuloy na pinapaalalahanan na ibahagi rin natin ang napakagandang picture na to, no, na pinapakita sa atin ng Panginoon sa iba, no. So pakita natin, ibahagi natin upang hindi lang tayo ang makaranas ng bagong langit at bagong lupa. At yun po, no, wala na po ibang dadagdag. Bagamat dito po nagtatapos ang ating pag-aaral, balikan lang po natin yung mga kabuuhan ng talata, kabanata 65, na ito nga po ay isang papakita ng malakas na pagkakaiba sa pagitan ng paghatol ng Diyos at mga taong nagre-rebelde sa Kanya. So, yung mga unang bahagi na pag-aralan natin, nandun yung kanyang paghatol sa mga naghihimagsik, sa mga tumalikod sa Kanya, sa mga talata 1 hanggang 7, ang paghatol ng Diyos sa mga paghihimagsik, at siyempre ang kanyang pagpapala sa mga sumunod at nagtiwala sa Kanya. Sa verses 8 to 10, to 11 to 12, ay tumutukoy naman sa mga remnants o mga nalabi, no? Nandun po yung kanyang pag-iingat sa mga naging tapat sa Kanya na inilarawan tulad sa isang kumpol ng ubas na ito yung kanyang ingatan, at sa dulong panahon, ito yung kanyang sila yung magsisimula, no? Sila yung ng Panginoon na ng pagpupuri sa Panginoon. At yung 11 to 12 na tumutukoy nga po doon sa kanyang pagliligtas, no, sa mga nalabi. Ayan, so andun din yung paggantimpala para sa mga tapat ng Diyos, na sino man yung mga tumalikod ay siyempre andun yung kapahamakan, yung kanyang parusa. Siyempre sa mga gantimpala sa mga nalabi ay ito yung kaligtasan, no, na mararanasan ang bagong langit at bagong lupa. Nandun yung pagbabago at nandun yung tunay na pamumuhay kasama ang Panginoon. At siyempre, yung verses 17 to 25, ang bagong langit at bagong lupa na tumutukoy nga po sa gagawin ng Panginoon sa kanyang mga tapat na lingkod, no? Siya ay yung new heaven, new earth, no, sa dulong panahon na totally buburahin niya lahat at gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa, at doon itatayo niya ang kanyang, siya yung maghahari, siya yung mamumuhay ang mga tao, ang mga nilikha niya ayon sa kanyang katwiran, ayon sa kanyang kalooban. So, yun po mga kapatid, mahalaga na makita natin ang mga bahaging ito na sa katuparan ng Panginoon, sa kanyang mga pangako na naghahatid sa atin ng pag-asa, pagpapanumbalik, kapayapaan, kasaganahan, at pagpapala mula sa Kanya. Ito ay isang pribilehiyo. Tayo ay napag-aaralan natin ang mga bahagi ito,
nakikita natin ang tunay na plano ng Panginoon. Tayo ay muling maibabalik sa original na disenyo ng Diyos na mula doon sa pagkasira dahil sa kasalanan, pero dadalhin tayo sa pamumuhay na perpekto na gawa ng Panginoon. So, again, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng isang malalim na mensahe sa parehong nagbabala at nagbibigay ng pag-asa. At syempre, yun nga po, no, nandun palagi yung pagpapala, nandun palagi yung kaparusahan. So, dalawa lang yan. Kaya tayo ay patuloy na pinapaalalahanan na magtiwala sa Panginoon at sa Kanya lang po natin ilagak ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya. Ano man ang maging sitwasyon, no? Nandun yung mga kabigatan, nandun yung mga paghihirap, pero yan po ay madadaanan lang natin. Siyempre, kailangan natin itong maunawaan at ito yung makapagpatatag sa atin. So, again, hindi masasayang ang ating mga paghihirap dito sa lupa dahil ito po yung naghihintay sa atin. No? So, yun lang po mga kapatid. Bukas po wala po tayong Bible study at devotion. No? Sa Thursday na po. Dahil bukas po ay prayer, fellowship. Sa Thursday, simulan po natin yung Isaiah 66, ang huling kabanata ng aklat ng Isaiah. So yun po mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo sa gabing ito, sa iyong pinasulyap na plano, Panginoon, para sa iyong mga tapat na lingkod, sa iyong mga biyaya, sa iyong mga plano, Panginoon. Maraming salamat na may ang mga kapatid na nakasama ko sa online ay sabay-sabay kami, Panginoon, na naunawaan at may pamuhay ang mga paalaala mo sa amin. Maraming salamat sa patuloy na pag-asa at pagpanumbalik na iyong inaalok sa bawat isa sa maging instrumento kami sa iba na patuloy na hindi pa nakikita ang magandang plano ito, Panginoon. Naway sa aming pagpahinga ngayong gabi, samahan niyo po ako, Panginoon, na yung dito sa paako, Panginoon, kayo po ang hinipo at patuloy kong dalangin ang mga nasa biyahe, ang mga nasa pag-uwi pa lang. Maraming salamat po. Samahan niyo po kami, Panginoon, bukas sa aming prayer fellowship. So yun lamang po lahat ng parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, medyo ngungo po ako no kasi gawa rin ng sipon, no? So, by the way, magandang gabi, Pastor Do, Pastor Landing, Princess, Ate Alma, siyempre, Sister Irene, Brother Edgar, no? I think nandiyan ka. Pero maraming salamat po. Tayo po magkita-kita muli sa Webes. Bukas po, prayer fellowship. Maraming salamat. Sa Diyos lang po, papulit parangal. Good night po. So, may mga tanong po, PM nyo lang po ako or si Pastor Do. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.